Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa, at pagdating sa Genesaret ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao, kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga pook sa paligid, at ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Jesus, saan man nila mabalitaang naroon siya. At saan man siya dumating, maging sa nayon, lungsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nakilala siya agad ng mga tao. Sa panahong ito ng teknolohiya, usong-uso na ang tinatawag na social media influencers. Maging sa hanay ng Santa Iglesia, marami na ang dinala sa mundo ng internet ang pagpapalaganap at pagpapahayag sa mabuting balita. Marami na rin ang ipinararating ang katuruan ng ating inang simbahan gamit ang iba't ibang plataporma ng internet. At di na mailap ang mga pagkakataon na makakita ng isang maituturing na internet celebrity. Pero sa tuwing nakikita natin sa personal o sa ating feed ang isang Catholic influencer, sino ba talaga ang ating nakikita? Ang personalidad nila o si Jesus? Mga kapatid, sana ang pangunahing dahilan kung bakit tayo nagiging follower ng iba't ibang Catholic influencers ay hindi dahil mahusay sila magsalita o magaling gumawa ng mga video, kundi dahil damang-dama at kitang-kita natin si Jesus sa kanilang buhay at pagkatao. At sana tayo rin ay kinakakitaan ng presensya ni Jesus. Hindi man tayo kilala, ang mahalaga ay makilala si Jesus sa pamamagitan natin. Paano mo nagagawang madama at makita sa pagkatao mo si Jesus?